Ang dami namang gulay niyan, Iha. Kulang tayo sa budget. Bibili pa tayo ng karne. Huwag ho kayo mag-alala, tita. Ako na ho ang magbabayad ng mga bibili natin ngayon. Itago nyo na lang ho ang pera na yan para sa mga susunod na gastusin. Aba, maraming salamat, Iha. Walang anuman ho. Mura lang naman po kasi ang bilihin dito eh. Sa Amerika kasi, doble o triple ang presyo ng mga gulay na ganito. Pero syempre, hindi naman problema yon kasi maayos naman ang kita ko. Minsan nga ho, hindi na ako tumitingin sa presyo eh. Kapag ho nag-grocery ako kasama yung private chef ko, lagay lang ako ng lagay sa grocery bag namin. Wala naman kasi kaming budget sa grocery. Bahala na kung saan naabot yung mga pinamili namin. Hindi naman ho problema ang pera sa akin. Nakasanayan na kasi namin ni Lorenang mag-budget ng pera sa iba't ibang gastusin sa bahay. Kailangan ding magtipid at mag-ipon kasi paano na lang kung magkaroon ng emergency, hindi ba? Kahit pa paano, may mahuhugot na pera. Kaya nga ho eh. So far, kalahating milyon pa lang ang nasa savings account ko. Hindi ho ako gaanong nag-iipon kasi mas iniisip ko ho ang mag-enjoy lang sa buhay. Kasi ang katwiran ko naman ho, kaya tayo nagtatrabaho para ma-enjoy natin ang buhay. Malaki na rin pala ang ipon mo. Nagbibigay din ho kasi ng bonus ang kumpanya namin, kaya nakakaipon ho ako. Minsan, binibigyan pa ako ng tips ng mga kliyente ko. Ang mga kliyente ko ho, mga CEO, celebrity, yung iba politiko pa. Yung mga tips nila, yun ang nilalagay ko sa savings ko sa bangko. Ayos yan. Mukhang pwede ka na magpamilya. Ay, naku, wala pa po sa isip ko yan, tita. Ang tagumpay ang isa sa mga masasarap ipagyabang sa ibang tao. Lalo na't kung bunga ito ng hirap at sakripisyo. Pero minsan, ang labis na pagiging hambog ay nakakarindi na rin sa pandinig. Ano kaya ang posibleng mangyari sa isang taong ubod ng yabang? Paano nga ba mababawasan ang hindi kaaya-ayang ugali ng isang hambog na hipag? Rosalie! Ikaw nga! Hoy, ginulat mo naman ako! Akala ko ba sa susunod pang linggong uwi mo galing Amerika? Hindi ko tuloy na ipaayos ang kwarto mo. Excited kasi ako umuwi ng Pilipinas, ate. 3 taon na rin kasi akong hindi nakakauwi eh. Ngayon lang nagkaroon ng opportunity. Alam mo na, busy ang babae kaka-entertain ng client sa Amerika. Ewan ko ba? Bakit ang dami ba namang interior designer sa Amerika? Ako pa yung kinukuha nila eh. Halika na muna sa loob ng bahay. Naku, pasensya ka na kung medyo makalat ha. Ito kasing pamangkin mo katatapos na maglaro. Nagkalat pa naman ang mga laruan niya. Ay, naku, ayos lang yun ate. Doon nga sa bahay ko sa Amerika, malaki nga at malinis. Kaso, lagi naman akong wala kasi busy lagi sa trabaho. Huwag ka kasi masyadong sub-sub sa trabaho. Bigyan mo rin ang sarili mo ng oras para makapagpahinga ka. Siya nga pala, anong gusto mong inumin? Kape? Soft drinks? May mushroom coffee ba kayo ate? Mushroom coffee? Naku, wala naman kami niyan dito eh. 3-in-1 at premium coffee stick lang ang meron. May nabibili ba niyan sa labas? Bilhan kita, teka ha. Ay, naku, wag na. Baka nga wala pa niyan dito sa Pilipinas eh. Kahit premium coffee stick na lang sa akin. Nasa Pilipinas nga pala ako, oh my God. Madalas kasi sa Amerika, ang kape na yon ang palagi kong binibili. Alam mo na, healthy living. Kaso, mahal nga lang ang ganong kape. Akalain mo yun? Ate Lorena, $44 ang presyo para sa isang box ng kapeng yun. Mahigit 2,000 piso rin yun dito sa Pilipinas. Ganun ba? O siya, sigurado ka ba na mag-i-instant coffee ka? Meron din naman kaming tsaa rito. Ayos na po ako sa kape ate, salamat. Ipagtitimpla muna kita ng kape. Teka lang ha. Kaagad na pumunta si Lorena sa kusina para ipagtimpla ng kape ang hipag. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala at iniabot ang kape kay Rosalie. Abala naman ang hipag sa paglalabas ng mga gamit nito mula sa maleta. Ang dami mong dalang damit ha. Hanggang kailan ka pala rito? 5 buwan mahigit ate. Depende na rin kung matatapos agad ang project sa kliyente ko dito sa Pinas. Ayos lang naman kung tumagal ka pa rito. Lagi kang welcome sa bahay.
Salamat talaga sa pagpapatuloy sa akin, ate, ha. Sawang-sawa na rin ako na laging sa hotel tumutuloy kapag dumadayo ko sa ibang bansa, bukod sa Amerika. Hindi ko rin naman na-enjoy ang pagiging VIP sa hotel kasi sub-sub din ako sa trabaho. Kaya nga laking tuwa ko rin na taga-Pilipinas ang kliyente ko ngayon eh. Nagkaroon ako ng pagkakataon para makasama kayo. Sus, ayos lang yun. Excited nga rin akong nalaman ko kay Paolo na tutuloy ka rito eh. Kaso nga lang, hindi ko masyadong naayos ang kwarto mo. Binigla mo naman kasi ako. Ay, hindi naman ako maselan, ate. Yung tinutulugan ko ang kama sa Amerika, mga branded nga ang bedsheet at punda. Kaso minsan, nagkaka-allergy ako. Ewan ko ba? Baka dahil hindi maayos ang pagkakalaban ng mga yon o baka dahil lang sa kaartehan ko sa katawan. Ang mahalaga, nakakatulog ka ng maayos. Ano nga palang gusto mong ulam? Maya-maya parating na si Mama kaya kailangan ko nang magluto. Ay, nasaan pala si Tita Maricel? Naglalako pa rin ba siya ng merienda sa labas? Oo, kahit pinagsasabihan ko ng tigilan ng pagtitinda ng pansit at bihon sa labas, ayaw pa rin sumunod sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Nakakamiss din ang mga luto ni Tita Maricel. Magmula nung tumira ako sa Amerika, lagi na lang akong nasa mamahaling restaurant. Nakakasawa na rin ang mga pagkain nila ron eh. Minsan na lang ako makakain ng home-cooked meals. Hindi ka ba nagluluto sa bahay mo? Hindi eh. May private chef kasi ako sa bahay. Kaso, madalas naman niyang niluluto. Mga pagkain na nakakain ko lang din naman sa restaurant. Ay, sana may tira pa kahit papano sa tinda ni Tita Maricel para naman makakain na ulit ako ng pansit. Na-miss ko rin yun. Nako, siguradong may tira pa sa paninda ni Mama. Kaunting hintay na lang, darating na yon. Nagpaalam muna si Lorena sa hipag upang pumunta sa kusina. Ihahanda niya ang mga lulutuin para sa hapunan. Napabuntong hininga siya nang maalala ang mga sinabi ni Rosalie. Iba ang paraan ng pananalita nito. May halong kahambugan. Ayaw namang pag-isipan ni Lorena ang hipag na mayabang, subalit hindi niya rin maiwasan dahil ganon ang nagiging tunog ng bawat salitang binibitawan ni Rosalie. Tita Maricel! Na-miss ko po kayo! Parang walang pinagbago ah. Ang ganda niyo pa rin ho. Nandito ka na pala, Rosalie. Akala ko ba sa susunod pang linggong dating mo? Excited ho ako makauwi eh. May pansit pa ho ba kayong tira? Saktong-sakto. May 3 supot pa ako ng pansit dito. Tara sa kusina. Doon na natin ito kainin. Nangunang pumunta si Rosalie sa kusina. Kumuha siya ng mga plato at tinidor. Nang makapasok si Maricel sa kusina, ay agad niyang kinuha ang pansit at isa-isang inilagay sa plato. Hindi naman halata na gustong-gusto mo ng pansit, naglalaway ka na. Ay, kung alam niyo lang, Ma. Kanina pa niya gustong kumain yan kasi hindi raw siya nakakakain sa Amerika ng ganyan. O bakit naman? Wala bang pansit sa Amerika, Iha? Meron naman ho, kaso hindi naman ganitong luto. Mga sosyal na luto at may mahahaba pang pangalan. Saka mas gusto ko ang pansit nyo, Tita Maricel. Naku, nambola ka pa. Pero kumakain ka naman ba ng maayos sa Amerika? Sakto lang ho. Hindi rin naman kasi ako masyadong kumakain. Abala ho ako sa pagtatrabaho. Minsan, pinagluluto ako ng chef ko, kaso hindi ko naman gusto yung lasa. May chef ka? Opo, may yaya rin ho ako. May tagalaba, tagalinis ng bahay, tapos taga-alaga kapag may sakit ako. Kaso, iba pa rin ho kapag pamilya ang nag-aalaga. Maayos naman pala ang buhay mo sa Amerika. Mukhang mayaman ka na rin ah. Naku, hindi ko naman ho masasabi na mayaman ako. 2 pa lang kasi ang napapatayo kong bahay doon. Siguro kapag naging 3 o 5 na ang bahay ko, masasabi ko nang mayaman ako. Mayaman ka na, Iha. Ay, ito pahambol pa. Ay, sakto lang ho, tita. May iba lang. Kumusta pala ang biyahe mo, Rosalie? Ayos naman ho. Komportable rin kahit papano kasi nasa business class ako. Gusto ko nga sana sa economy flight na lang ako kaso yung kliyente ko mapilit. Dapat daw nasa business class ako sa eroplano para komportable. Sinunod ko na lang ho para walang masabi. Sa bagay, kahit naman ako kung sasabihin ng kliyente ko mag-business class papatusin ko rin, no? Saka sa nakikita ko sa Facebook, maganda ang business class at... Sakto lang ang ganda, Ate Lorena. Parang economy lang naman na pangmayaman. Kaya nga gusto ko rin na mag-economy flight Lagi na lang kasi ako nasa business class sa flight. Bakit hindi ka mag-economy pag uwi mo?
Yun nga ho ang balak ko. Kaya lang ho, ang agency ang nag-book ng flight ko. Minsan kasi, nagugulat na lang ako. May flight na ako kinabukasan at business class pa. Top employee rin kasi ako sa agency namin. Kaya parang VIP din ang trato nila sa akin. Uy, maganda yan. Malayo na rin palang narating mo nung nag-Amerika ka. Kayo po ba, Ate Lorena? Kumusta ho kayo rito? Simple lang naman ang buhay ko. Minsan naiimbitahan sa barangay bilang guest speaker pero madalas kong tanggihan kasi focus ako kay Makoy. Ang kulit ba naman ng pamangkin mo? Kailangan nakikita niya ako lagi kasi kung hindi, naku, paniguradong iiyak. Oo nga pala, graduate ka ng communication. Ayos yan ate ah. Ako kasi sa Amerika, naiimbitahan din bilang guest speaker. As in, punong-puno ang email ko ng invitation. Yung iba, tinatanggap ko pero kadalasan hindi. Bakit naman hindi, iha? Gusto ko kasi nila na ibahagi ko ang karanasan ko at kung paano ko naging kilalang interior designer sa Amerika. Ayoko naman na mayabangan sila sa akin. Saka, yung ibibigay nila sa aking pera sa pagiging guest speaker, ibigay na lang nila sa iba. Malaki na rin naman ang sahod ko. Sapat na yon para sa akin. Successful ka na talaga, Rosalie. Proud ang ate sa'yo. Salamat ate ha. Saka, ang sarap ho ng pansit, tita. Salamat, tita Maricel. Walang anuman, iha. Yan na bang kakainin mo sa hapunan? Ay, magluluto ako ng adobo. Hindi ba paborito mo yon, Rosalie? Bukas na lang ho, magpapahinga na po muna ako. Pagod din po sa biyahe eh. Nag-commute kasi ako kanina pagpunta rito. Hindi ka kasi nagsabing parating ka na eh. Nasundo sana kita ng tricycle. Gusto ko nga ho na sorpresahin kayo. Saka, wag po kayong mag-alala. Parating na rin naman ang nirentahan kong kotse. Hindi na ako mahihirapan mag-commute nito. Marunong ka na pala magmaneho? Ay, oo naman po. Kaso, hindi ako madalas magmaneho noong nasa Amerika ako. May driver kasi ako. Kaya paniguradong maninibago ko sa pagmamaneho ng sasakyan ngayon. Pero ayos lang yon. Madali naman ako masanay eh. Kayo ho ba? May sasakyan na ho kayo? Wala eh. Ay, si kuya talaga. Dapat binilan niya kayo ng sasakyan. Yung mga sasakyan sa bahay ko sa Amerika, mga nakastock lang sa parking lot. Kung pwede lang yung dalhin dito, naku pinadala ko na sa inyo. Hindi naman namin kailangan ng sasakyan, iha. Tsaka wala namang marunong magmaneho sa amin. Sa bagay, siguro kapag lumaki na lang si Makoy, bibilhan ko siya ng sasakyan para matuto agad siya. Papasok muna ho ako sa kwarto ko. Saan po pala yun? Sa pangatlong kwarto, kulay puti ang pinto. Naka, ihatid na kita. Wag na ate, kaya ko naman na. Salamat ulit sa pagkain, Tita Maricel. Mauna na ho ako. Niyakap ni Rosalie ang mag-ina bago umalis ng kusina. Nagkatinginan naman sina Lorena at Tita Maricel na parehong hindi makapaniwala sa ugaling ipinakita ni Rosalie. Nang magising si Rosalie kinabukasan, inayos niya agad ang kanyang mga gamit at tinulungan naman siya ng mag-ina. Heto ho, Ate Lorena. Sa'yo na tong bag. Nakuha ko yan sa isang auction sa Amerika kaso hindi ko naman nagamit ng matagal. Ay, bagong-bago pa yan. Kalahating milyon din ang presyo niyan. Kalahating milyon? Para sa isang shoulder bag? Grabe naman. Pwede na yung pampagawa ng bahay ah. Kaya nga, pero maganda yan. Sikat na brand kasi yan sa Amerika at maganda rin ang quality. Madami naman akong bag sa Amerika eh. Kaya kunin mo na to para may pamorma ka rito. Sigurado ka bang ibibigay mo na to sa akin? Oo naman. Kesa naman ibenta ko pero kung hindi mo rin gusto, pwede mo namang ibenta. Ikaw nang bahala. Ay, hindi ko to ibibenta ah. Sayang naman. Bigay mo kaya to. Salamat, Rosalie ha. Kayo ho, Tita Maricel. Ano hong gusto nyo? Relo? Bag? Pasensya na ho wala akong dalang duster eh. Hindi na kasi ako gumagamit nun. Sa Amerika kasi, madalas naka-business outfit ako. Minsan nga pinapatahi ko pa talaga ang isusuot ko. Hindi ako bumibili sa mga mall kasi minsan hindi ko nagugustuhan ng design. Ayos lang ako, iha. Hindi ko naman kailangan ng mga yan. Ang ate mo, kailangan yan. Sigurado. Mag-a-apply kasi ang ate Lorena mo ng trabaho. Malaki na si Makoy kaya naisipan niyang magtrabaho para makatulong sa kuya mo. Mama naman, hindi mo naman kailangan sabihin yan kay Rosalie.
Okay lang yan, ate. Ako nga noon, pagdating ko sa Amerika, naghanap agad ako ng trabaho. Natanggap din naman ako agad sa interior design firm noon. $29 per hour din ang sahod ko. Kung sa peso, nasa mahigit 1,000 piso na rin ang sahod ko per hour. Kaso, umalis din naman ako sa kumpanyang yon. Toxic kasi yung ibang empleyado. Maganda yan. Si Lorena nga sinasabihan ko maghanap ng trabaho na kapantay ng kursong natapos niya. Para hindi na siya mahihirapan at Tama yan, ate. Kasi ako noon sa Amerika, sinubukan ko mag-apply bilang isang furniture designer. Kaso nahirapan ako kasi hindi ko naman talaga forte ang mga furniture Mabuti na lang talaga at nakahanap ako ng trabahong malaki ang sahod at maganda pa ang environment. Dapat ganun din ang mahanap mo, Ate Lorena. Saka advice ko rin sa'yo, ate, huwag kang tatanggap ng trabahong sobrang baba ng sweldo. Naku, sinasabi ko sa'yo, mga mapanglamang yan. Oo, Rosalie, salamat sa payo. Ngumiti na lang si Rosalie at ipinagpatuloy ang pagkukwento tungkol sa kanyang buhay sa Amerika. Nakikinig lang sa kanya ang mag-ina. Hindi naman kasi nila magawang makapagsalita o kaya ay ikwento rin ang kanilang buhay sa Pilipinas dahil sa tuwing susubukan nila ay laging isinisingit ni Rosalie ang patungkol sa sarili nitong buhay. Nang matapos silang mag-ayos ng gamit, nagluto na rin si Maricel para sa pananghalian habang inililibot naman ni Lorena ang hipag sa buong bahay. Ito yung unang bahay na naipagawa namin ni Paulo. Kahit isang story house lang, malawak pa rin naman kahit papaano. Ayoko kasi na magkaroon kami ng hagdan. Masakit sa paa at delikado rin kay Makoy. Maganda ang bahay nyo. Ang ganda ng design, ng layout, pati nga yung pag-aayos ng mga gamit, maganda rin. Siyempre naman, pinagplanuhan namin ng mabuti ni Paulo ang bahay nito Unang bahay kaya dapat maganda. Kaso kapag pumunta kayo ng Amerika, hindi ganito ang layout ng bahay. Kadalasan kasi, 2-story houses dun Lalo na sa village na tinitiran ko, Ate Lorena. Lahat ng bahay sa village na yon, kasama na yung akin, mga malalaki. Tapos, ang gaganda rin ng design. Kalahati nga sa mga bahay na naron, ako ang nag-design ng interior. Kaya kapag ibinenta, malaki ang value. Lumalaki kasi ang value ng bahay, depende sa kung sino ang gumawa at nag-design. Maganda kasi ang reputasyon ko sa Amerika, kaya mataas din ang value ng bawat bahay na nahahawakan ko. Ganun ba? Oo, huwag kayong mag-alala, ate. Kung matapos agad ang project ko rito sa Pilipinas, tutulungan kita na ayusin ang bahay nyo. Hindi na. Ayos na ako sa ganitong design. Ganito rin kasi ang napagdesisyonan naming design ng interior ni Paulo. Sayang lang, mas maganda sana yung naisip ko pero bahala kayo. Oo, salamat sa alok pero ayos na to sa amin. Nagpatuloy pa sila sa paglilibot sa bahay. Walang ibang bukang bibig si Rosalie kundi ang buhay niya sa Amerika. Nakikinig lang si Lorena dahil ayaw niya namang patigilin ng hipag sa pagkukwento, lalo na't masayang-masaya si Rosalie sa tuwing ibinabahagi ang buhay niya roon. Nang umalis si Lorena sa bahay para maghanap ng trabaho, lumabas naman si Rosalie at nakihalubilo kina Aling Bebang at Mang Nestor na kapitbahay ni na Lorena. Maayos ang naging takbo ng usapan, pero kadalasan ay nasisingit ni Rosalie ang tungkol sa kanyang sarili. Hindi na rin nagagawang makapagsalita ng dalawang matanda dahil lagi na lang ang tungkol sa kanya ang lumalabas sa bibig ni Rosalie. Pagdating ng gabi, tinulungan ni Rosalie si Maricel na mag-ayos ng hapagkainan. Nang maupo siya sa upuan, ay agad niyang tinikman ang luto nito na adobo. Ang sarap niyo ho talaga magluto, Tita Maricel. Siyempre naman, ako pa ba? Kaya nga kahit ang kuya mo gustong gusto rin ng luto ko. Paano ka naman ho natuto magluto ng ganito kasarap na adobo, tita? Tinuruan kasi ako ng mama ko noon. Tagaluto kasi siya sa karinderya kaya maalam din siya sa iba't ibang putahe. May sariling recipe na nga siya Nawawala nga lang ang recipe book ni mama. Mahanap nga minsan. Nasa bodega lang yun Kaya pala. Like mother, like daughter talaga. Baka naman maturuan niyo ako magluto next time para pag umuwi ako ng Amerika, marunong na ako magluto. Hindi ka ba nagluluto doon? Wala naman po akong oras para dyan, tita. Kaya nga may private chef ako na magluluto para sa akin. Alam niyo na busy akong tao. Mas uunahin ko ang clients ko kaysa sa pagluluto.
May chef naman ako nagagawa nun para sa akin eh. Pero kapag naturuan nyo na ho ako, magluluto ho ako kasi hindi naman ho mailuto ng chef ko ang cravings ko. Eh di ayos yan. Ang mahalaga nakakakain ka. Huwag ka mag-alala, tuturuan kita magluto. Ay, naku! Salamat po, tita! The best ka talaga! Nakipaglaro na lang si Rosalie sa kanyang pamangkin na si Makoy habang hinihintay si Lorena na dumating. Maya-maya pa, pumasok si Lorena ng bahay na may malaking ngiti sa labi. O anak, kumusta? Mukhang masayang-masaya tayo rin ha. Naku, paniguradong natanggap yan sa trabaho. Ganyan din ho ang ngiti ko nung natanggap ako sa trabaho eh. Lorena, anak, bakit ang laki ng ngiti mo? Tama ho si Rosalie, ma. Natanggap ho ako sa trabaho. Kaya rin ako ginabi kasi nagsimula na rin agad ako sa trabaho kanina. Congratulations, ate! Ang galing mo para ma-promote ka agad, ha? Oo naman. Gusto ko nga ma-promote agad para lumaki ang sahod ko eh. Makakatulong na rin ako kay Paolo pagdating sa gastusin dito sa bahay. Siguradong mapopromote ka agad niyan, ate. Ako nga nun, 1 buwan pa lang ako nagtatrabaho, na-promote na agad ako bilang isang lead designer. Talaga? Oo, mahirap makapasok doon. Karamihan sa mga under ko noon, mga master's graduate pa. Habang ako, hindi pa nakakatapos ng master's degree pero nasa ganung position na. Maganda yan, iha. Pagbutihin mo lang ang buhay, ha? Balik tayo sa iyo, Lorena. Ano naman ang ugali ng boss mo? Babait naman ba? Tsaka mga katrabaho mo, ano? Hindi naman ba mga inggitera o kaya naman mga masasama ang ugali? Ay oo nga pala, yan po ang dapat mong iwasan, ate. Ang mga may-ari ng kumpanya, feeling superior na akala mo naman sa kanila lang iikot ang mundo mo. Mahirap makipagtrabaho sa mga ganyan. Base lang sa experience ko, ate ha. Minsan na kasi ako nakapagtrabaho sa kumpanyang may masungit na boss. Ay nako, nakaka-drain talaga. Mabait naman si Boss Resty. Resty? Resty sa Maniego? Oo, bakit mo kilala? Siyempre, nakatrabaho ko na yan nun eh. Ako ang nag-design ng interior ng bahay niya. Naku, galingan mo ate ha, para ma-promote ka agad. Kung gusto mo, tutulungan kitang ma-promote sa kumpanya niya. Close din kasi kami nun. Naku, wag na. Pagbubutihin ko na lang para ma-promote niya ako kagad. Mas maganda yung napopromote sa trabaho dahil sa sariling sikap. Kaso nga lang, umiwas-iwas ka na lang sa mga ibang empleyado sa kumpanya ni Sir Resty. Yung iba kasi, mga inggitera talaga. Iirap-irapan ka, akala mo naman magaganda. Huwag ka mag-alala ate, sasabihan ko si Sir Resty na hipag kita. Hindi, wag na Rosalie, ako nang bahala. Ayos lang yan ate, mas mapapansin ka niya pag alam niyang hipag mo ko. Ay nako, ikaw talaga. Hindi ka talaga paawat. Napabuntong hininga na lang si Lorena. Halata kay Rosalie na mataas ang tingin nito sa sarili. Pinakakalma na lang niya ang sarili para hindi barahin si Rosalie. Kahit paano ay nirerespeto pa rin niya ito bilang hipag. Nagyaya na rin si Rosalie sa hapagkainan at doon ay muli nilang pinag-usapan ang tungkol sa trabaho ni Lorena. Hindi na nagulat si Lorena nang isingit ulit ni Rosalie ang sarili nito sa usapan. Nagkatinginan na lamang ang mag-ina habang pasimpleng napapailing dahil sa ugaling pinapakita ni Rosalie. Kinabukasan, maagang umalis si Lorena para magtrabaho, habang sina Rosalie naman ay nag-asikaso para mamalengke. Nang makarating sila sa palengke ay tahimik na nagmamasid ang dalaga sa paligid hanggang sa mapadaan sila sa mga nagtitinda ng gulay. Kumuha siya ng iba't ibang gulay at ipinabalot ito sa tindera. Ang dami namang gulay niyan, iha. Kulang na tayo sa budget. Bibili pa tayo ng karne. Huwag ho kayo mag-alala tita, ako na ho ang magbabayad ng mga bibili natin ngayon. Itago nyo na lang ho ang pera na yan para sa mga susunod na gastusin. Aba, edi maraming salamat, iha. Ay, walang anuman ho. Mura lang naman po kasi ang bilihin dito eh. Sa Amerika kasi, doble o triple ang presyo ng mga gulay na ganito. Pero syempre, hindi naman problema yon kasi maayos naman ang kita ko. Minsan nga ho, hindi na ako tumitingin sa presyo eh. Kapag po nag-grocery ako kasama ang private chef ko, lagay lang ako ng lagay sa grocery bag namin. Wala naman kasi kaming budget sa grocery. Bahala na kung saan naabot yung pinamili namin. Hindi naman ho problema ang pera sa akin.
Nakasanayan na kasi namin ni Lorena ang mag-budget ng pera para sa iba't ibang gastusin sa bahay. Kailangan din magtipid at mag-ipon kasi paano na lang kung magkaroon ng emergency, hindi ba? Kahit papaano, may mahuhugot na pera. Kaya nga ho eh. So far, kalahating milyon pa lang ang nasa savings account ko. Hindi ho ako gaanong nag-iipon kasi mas iniisip ko ang mag-enjoy lang sa buhay. Kasi ang katwiran ko naman ho, kaya tayo nagtatrabaho, para ma-enjoy natin ang buhay. Malaki na rin pala ang ipon mo. Nagbibigay din ho kasi ng bonus ang kumpanya namin, kaya nakakaipon ho ako. Minsan, binibigyan pa ako ng tips ng mga kliyente ko. Ang mga kliyente ko ho, mga CEO, celebrities, yung iba naman, politiko pa. Yung mga tips nila, yun ang nilalagay ko sa savings ko sa bangko. Ayos yan. Mukhang pwede ka na magpamilya ha. Ay, naku, wala pa po sa isip ko yan, tita. Siya nga po pala, hindi po ba nagbibigay ng panggasto si Kuya Paulo sa inyo? Malaki naman ang kita niya bilang seaman sa barko, di ho ba? Nagbibigay naman, pero kagaya ng sabi ko, kailangan naming magtipid at mag-ipon para na rin sa kinabukasan ng apo ko. Tama naman ho kayo. Saan naman ho tayo pupunta pagkatapos nito? Bibili naman tayo ng karne, ha. Bakit hindi na lang po tayo sa mall bumili? Para makabili na rin ho ako ng mga laruan at damit ni Makoy. Bilhan ko na rin po ng pasalubong si Aling Bebang. Sa kanya pa naman natin iniwan si Makoy. Mahal ang karne sa mall, ha. Ay, ako na ho ang bahala, tita. Halika na po. Magsha-shopping din po ako para sa damit nating dalawa. Bukas ho kasi ako makikipag-meet sa kliyente ko eh. Kailangan maging presentable ako. Maraming damit sa bahay si Lorena na pang-formal. Pwede mo namang hiramin yon. Ay naku, wag na ho. Nakakahiya naman. Bibili na lang ho ako ng bago. Binabagay ko kasi sa style ng kliyente ko ang magiging damit ko. Halimbawa, celebrity siya. Di magbibihis din akong parang artista. Kaya nga ho sa sobrang dami ng mga damit ko, ipinapamigay ko na lang sa charity doon sa Amerika yung mga ayoko nang isuot. Yung iba nga ron, branded pa at hindi ko pa nasusuot eh. Ipinamimigay ko lang at feeling ko papangit ako kapag suot ko. Sayang naman sa perang ginagawa mo, ha. Ayos lang ho yun. Nababawi ko naman sa isang araw na pagtatrabaho lang ang pinambibili ko nun. Kaya, tara na ho. Marami pa ho tayong bibilin. Ay, sige, ha. Pagkatapos bayaran ni Rosalie ang mga pinamiling gulay, ay dumiretso sila sa mall. Namili sila ng mga laruan, pagkain, at iba-iba pang bagay na minsan ay hindi na rin kailangan pero natuwa lang siyang bilhin. Sa tuwing pipigilan naman siya ni Maricel ay sinasabi niyang hindi problema ang pera para sa kanya. Hapon na nang makauwi sila. Dumiretso si Rosalie sa bahay ni Aling Bebang para ibigay rito ang kanyang pasalubong at para sunduin si Makoy. Pero nagtagal siya dahil marami silang napagkwentuhan. Isa na roon kung gaano kamahal ang mga pasalubong niya rito. Nang makauwi siya ng bahay kasama si Makoy, nakita niya agad si Lorena na isa-isang inayos ang mga pinamili niyang laruan para sa pamangkin. Oh, nandito ka na pala, Rosalie. Salamat sa mga pinamili mo, ha. Hindi mo naman kailangan gawin to. Ito namang si ate, parang ibang tao. Hindi naman sa akin problema ang pera. Saka gusto kong ispoil ang pamangkin ko. Nakita ko nga sa mga price tags ng laruan. Halos umaabot na ng 1,000, ha. Hindi naman ako tumitingin sa presyo, ate. Basta alam ko magugustuhan ni Makoy, binili ko na agad. May nakita nga rin ako inflatable pool eh. Hindi mo naman kailangan bumili noon. Napansin ko kasi na wala kayong swimming pool dito. Ako kasi sa Amerika, madalas ako magbabad sa swimming pool. May sarili kasi ako swimming pool sa bahay. Malaki rin yon at may LED lights pa sa ilalim. Ah, ganun ba? Gusto ko lang na maranasan nyo yung magkaroon ng pool sa bahay. Kahit sa ganyang paraan lang. May jacuzzi nga rin ako sa bahay eh. Minsan nga pumupunta ron sa bahay ang mga katrabaho ko para lang makiswimming at makigamit ng jacuzzi. Masarap kasing tambayan ng bahay ko sa totoo lang. Malaki, malinis, tapos malamig pa kasi buong bahay aircon. Talaga? Huwag kayong mag-alala ate. Pag umuwi si kuya, sasabihan ko siya na magbakasyon kayo sa Amerika. Marami rin akong koleksyon ng mga relo, bags at iba-iba pang branded na gamit. Magugustuhan niyo sa bahay ko. Panigurado yun. Meron nga rin dong kwarto na punong-puno ng mga laruan. Mamamangha si Makoy kapag nakita niya yun.
Para saan naman ang kwarto na puno ng mga laruan? Wala ka pa namang anak? Paghahanda na ba yan sa pagpapamilya? Para sa mga anak ng mga katulong at empleyado ko sa bahay, ate. Ayoko kasi na iniiwan nila ang mga anak nila mag-isa sa kanila. Kaya sinabihan ko na lang na isama nila at doon paglaruin. Nako, sigurado nga ako magugustuhan yun ni Makoy, pero matatagalan pa ang pagpunta namin doon 6 na taon pa lang kasi ang pamangkin mo. Makakapaghintay naman ang bahay ko, ate. Kung gusto nyo, papagawan ko na lang dito sa inyo ng toy room si Makoy. Para kahit papano may paglilibangan ng pamangkin ko. Hindi na, Rosalie. Ayoko rin kasi nang masyadong ini-spoiled ang anak ko. Hindi naman ikaw ang mangi-spoil sa kanya, ate. Ako naman. Huwag kayong mag-alala. Para naman may pagkagastosan ako ng pera ko. Ipunin mo na lang. Kakailanganin mo yan sa hinaharap. May ipon naman ako, ate. Kung tutuusin, pwede na nga ako makabili ng isa pang bahay kaso hindi na muna. Saka na lang kapag bilyonaryo na ako. O sige na, ate, pupunta muna ako sa kwarto ko para ayusin ang gagamitin ko bukas. Nasabi nga pala sa akin ni Mama na namili ka rin ng gamit para sa pakikipagkita sa kliyente mo. Kung gusto mo, pwede mo naman tingnan ng mga damit ko. Maraming damit doon sa kwarto. Mga nabili ko sa Divisoria. Magaganda yon. Naku, ate, hindi naman Divisoria girly ang kliyente ko ngayon. May-ari ng sikat na wine company yun. Kaya dapat branded ang damit ko. Namili nga rin ako ng mga bagong relo para bumagay sa outfit. Pero salamat pa rin sa alok. Mauna na ako, ate. O sige, pero kung kailangan mo, nasa kwarto ko lang yon. Sige, ate. Salamat. Hindi na nagsalita pa si Rosalie at pumasok na lang sa kanyang silid. Naiwan si Lorena sa sala na pigil ang inis na nararamdaman sa hipag. Lumapit naman sa kanya ang ina habang umiiling. Kaya pa. Anong ibig niyong sabihin, Ma? Lorena, anak. Kilala kita. Kalmado lang sa harapan ko at nagagawa mong pekiin ang emosyon mo sa harapan ng iba. Pero ngayon, kahit hindi mo sabihin, alam kong naiirita ka na sa hipag mo. Ma, wag niyong sabihin yan. Baka marinig ho tayo ni Rosalie. Hanggang kailan mo yan titiisin, anak? Ma, hindi ko naman ho kayang pagsabihan si Rosalie na itigil ang pagkukwento niya sa ganung paraan. Baka masaktan siya, tapos bumaba pa ang kumpiyansa sa sarili. Hayaan na lang ho natin siya. Hindi rin naman ho siya magtatagal dito. Kaya tiisin na lang ho muna natin. Bahala ka, anak. Pero kung ako sa'yo, pagsasabihan ko na yan si Rosalie. Oo nga't maganda ang karir niya, ang trabaho niya. Pero kung ganyan ang pag-uugali niya, ay nako, hindi ko lang alam kung magugustuhan pa siya ng ibang tao. Mabait naman ho si Rosalie, Ma. Doon lang sa pagmamayabang niya medyo tagilid siya. Oo nga't mabait siya, pero paano kung ibang tao makapansin ng ganung pag-uugali niya? Makakalimutan ng ibang pagiging mabait niya. Alam mo naman ang mga tao, anak. Kahit gaano ka pa kabait, kung makita nilang masamang ugali mo, kakalimutan na nila ang mga mabubuting nagawa mo. Hayaan na lang ho natin si Rosalie. Siguro ngayon lang yan ganyan kasi kauuwi niya lang ng Pilipinas. Sigurado ako na kapag tumagal siya rito, hindi na siya magiging hambog. Ay sana nga, anak. Hindi naman kasi mayabang ang Rosalie na nakilala natin noon. Nag-Amerika lang siya, nagkaroon na agad ng ganyang pag-uugali. Napabuntong hininga na lang si Lorena. Sigurado siyang masasaktan si Rosalie kung sakali man na pagsasabihan niya ito. Spoiled kasi si Rosalie at hindi sanay na pinagsasabihan ng iba dahil mabilis masaktan o kaya mabilis bumaba ang kumpiyansa sa sarili. Lumipas ang ilang linggo na ganun pa rin ang pag-uugali ni Rosalie. Hindi na lang sa pamilya nagiging hambog si Rosalie dahil maging sa mga kapitbahay nila ay pinangangalandakan nito ang tagumpay niya. Minsan, kahit hindi naman siya tinatanong o kinakausap, ay isinisingit pa sa usapan ng iba para lang ibida ang sarili. Isang araw, pumunta sila sa selebrasyon ng kaarawan ni Mang Nestor. Nakaupo si Rosalie sa isang pabilog na mesa kasama ang hipag, sina Maricel, Aling Bebang at Mang Nestor. Happy birthday ho, Mang Nestor. Ang ganda naman ho ng venue nyo. Ang gara. Balita ko nagpadala sa ang anak mong engineer sa Dubai, Nestor. Ay nako, successful na rin pala si Fatima doon, ano? Kalain mo itong birthday mo, Nestor, daig pang debutante.
Oo nga ho, ang ganda ng pagkaka-organize ng party. Ang galing pa magsalita ng host. Naalala ko ho tuloy nung nag-birthday din ako sa Amerika. Ganito rin yung setup nun eh. Kaso hindi sa resort ang venue nun. Sa mamahaling penthouse yun ginanap. Maganda at nag-enjoy ka sa party mo doon, Rosalie. Siya nga pala, Mang Nestor, heto ho oh. Sa inyo na itong halaman na ang tagal nyo nang hinihingi sa akin. Sa inyo ko naman ho talaga ibibigay ito eh. Inihahanda ko lang po para sa birthday ninyo. Ito naman ho ang galing sa akin. Rolls-Royce watch ito, Mang Nestor. Halos nasa kalahating milyon din ang presyo nito. Pwede niyo ho itong isanla o ibenta kung magka-emergency. Nabili ko ho yan sa Amerika. Hindi ba relo mo yan? Bakit ibibigay mo kay Mang Nestor? Unisex naman to ate. Saka marami akong ganyan sa Amerika. Yung iba nga hindi pa nabubuksan. Bukod kasi sa bumibili ako, relo din ang madalas iregalo sa akin ng mga katrabaho at kliyente ko. Lalo na nung kaarawan ko last year, karamihan sa binigay sa akin, mga branded na relo. 2 lang naman ang palapulsuhan ko. Kaya naman pala. Sinadya nilang ibahin ang usapan, subalit nakakagawa pa rin ng paraan si Rosalie para isingit ang sarili niya. Natatahimik na lang din ang iba nilang kasama sa mesa habang nakikinig sa pagkukwento ng dalaga. Pagkatapos ng selebrasyon ay umuwi na rin sila sa bahay. Dumiretso agad si Rosalie sa kanyang kwarto upang magpalit ng damit. Maya-maya ay may kumatok sa pinto. Natigilan siya nang bumungad sa kanya ang seryosong mukha ni Lorena. Rosalie, pwede ba kitang makausap? Bakit ate? Tungkol saan? Tungkol sana sa'yo. Ha? May problema ba? Gets ko naman na successful ka sa buhay. Marami kang pera at maganda ang trabaho mo. Pero hindi mo naman kailangan na lagi mong ipinangangalandakan ng mga bagay na yon. Hayaan mo na ang tagumpay mo ang magpakilala sa'yo. Heto naman si ate. Ano bang ibig mong sabihin? Na mayabang ako? Hindi naman ako nagyayabang. Gusto ko lang talaga magkwento ng mga karanasan ko para maging inspiration din sa iba. Minsan kasi nasosobrahan na. Yung tama lang sana. Bakit? Nasosobrahan na ba kayo sa pagkukwento ko? Hindi naman. Hindi naman pala eh. Masaya nga ang mga kapitbahay kapag nakikinig sa akin. Saka ganito naman talaga ako kahit nasa Amerika ate. Ang dami pa nga nagsasabi na nakaka-inspire daw ako. Pero hindi naman lahat ng bagay kailangan mong isingit ang sarili mo. Ate, hindi ko naman sinisingit ang sarili ko. Nagbibigay lang ako ng sariling karanasan para maging inspiration ng iba. Ikaw naman ang liit-liit na bagay eh. Saka wala namang nagrereklamo sa mga sinasabi ko. Kayo lang siguro ang nakakaisip ng ganyan. Naiinggit ba kayo sa akin? Ha? Hindi Hindi naman pala eh. Saka ang mga sinasabi ko ate, lalo na sa'yo, pakinggan nyo lang. Dadating din ang araw na papasalamatan nyo rin ako. Ay nako. O sige na ate, magpapahinga na ako. Maaga pa akong aalis bukas eh. Darating nga pala bukas yung sasakyan ko. Electric SUV yon ate. Convenient kasi para sa akin ang ganun. Ihahatid na rin kita bukas sa trabaho mo para hindi ka na mag-commute. Sige, salamat. Labas na ako. Sige, good night ate. Lumabas na agad si Lorena ng kwarto ni Rosalie. Naabutan niya ang kanyang ina na naiiling na nakatingin sa kanya. Ano? Napagsabihan mo ba? Hindi niya naintindihan yung punto ko eh. Ay nako, Lorena. Kung hindi titigil si Rosalie sa pagiging hambog niya, baka kamuhian na siya ng mga tao rito. Hindi naman siguro mangyayari yon, ma. Hindi pa. Pero kung tumagal yan, 100% sigurado akong kamumuhian siya ng mga tao. Ikaw nang bahala sa hipag mo, anak. Basta ako, nagsasabi lang ako kung anong dapat mabago sa ugali niyan. Kinabukasan, abala si Rosalie sa pag-sketch ng design para sa kliyente niya nang makita si Lorena na pumasok ng bahay kasama si Mr. Samaniego. Mr. Resty? Wow, long time no see ho! Ate naman, bakit hindi niyo sinabi sa akin na bibisita pala si Mr. Samaniego? Hindi tuloy ako nakapag-ayos man lang. Bumisita lang siya kasi gusto niya rin makilala ang pamilya ko. Balak niya kasi akong i-promote bilang secretary niya. Ang totoo niyan, kagagaling lang namin sa restaurant. Napadaan lang talaga kami rito. Wow, congratulations na agad Ate Lorena. Ang bilis mo talagang ma-promote. Siguro nalaman niya na hipag mo ko kaya ganun.
Nabanggit ka nga niya sa akin. Nakita niya kasi yung apelido ko eh. Sabi ko naman sa'yo eh, kilala ko niya ni Mr. Samaniego. And since alam niya na ang ugali ko, paniguradong na-consider niya rin yun kaya na-promote ka. Mag-aayos muna ako ng sarili ate ha, babalik ako agad. Pumasok si Rosalie sa kanyang silid saka nagbihis ng maayos na damit. Kinuha niya rin ang sketchbook niya at tablet para maipakita ang gawa niya kay Mr. Samaniego. Nakita ni Rosalie na oportunidad niya na yon para magkaroon pa ng panibagong kliyente habang nasa Pilipinas siya. Pagkalabas ni Rosalie ay nakita niya sina Lorena at Maricel na nakikipag-usap kay Mr. Samaniego. Ang liit nga naman ho talaga ng mundo ano? Dito pa talaga tayo magkikita, Sir Resty. Siya nga pala sir, baka may project ka rin na gusto nyo i-design ko. Heto yung mga current design ko oh. Baka gusto nyo hong makita. Ipinakita ni Rosalie ang disenyo niya kay Mr. Samaniego. Sa kabilang banda, nagkatinginan naman sina Tita Maricel at Lorena. Rosalie, hindi naman nandito si Mr. Samaniego para sa'yo. Hayaan mo muna silang mag-usap ng hipag mo. Saglit lang naman ho ito, tita. Saka promoted na yan si Ate Lorena. Sure ako riyan. Ano ho? Maganda ho ano? Mga bagong designs ko ho yan. Sir, baka gusto niyo hong makilala ang anak ko. Nasa kwarto po siya at... Sir, napakaganda ng mga design na to. Usong-uso sa Amerika yung mga minimalist interior designing. Pero pwede rin naman na mag-modern designing tayo o kaya Victorian design. Katulad ng gusto nyo ho. Balita ko nga ho may bago kayong pinapatayong bahay. Tumango naman si Mr. Samaniego at inalok si Rosalie na maging interior designer ng bahay. Malaki ang ngiti na tinanggap ni Rosalie ang alok habang hindi naman maipinta ang mukha ni na Lorena at ni Maricel. Salamat talaga, Mr. Samaniego. Ang laki talaga ng tiwala niyo sa akin. Saka itong kliyente ko ngayon, si Miss Jane, business partner niyo ho siya, di ba? Ako ho ang magdidisenyo ng mansyon niya. Sabi nga niya sa akin lang daw siya may tiwala kasi proven and tested na raw ang mga gawa ko. Sir, gusto niyo ho ba ng juice? Naku, hindi yan nagjujuicy, sir. Kape rin yan tulad ko. Naalala ko nung first time client ko siya, binilan ko si sir ng paborito niyang Black Ivory Coffee. Sir, hindi ho ba may meeting pa ho kayo ngayong hapon? Tara na ho. May meeting ka ho pala, sir? Hindi mo man lang sinabi. O baka nakalimutan niyo ho, katulad dati na madalas niyong nakakalimutan. Siguro nga ho, kung hindi ako nag-abroad, ako na ang kinuha niyong sekretary. Yan din ho ang sabi niyo sa akin nun eh. Pero ayos naman tong si Ate Lorena. Hipag ko siya eh. Rosalie, tingnan mo nga muna iha, si Makoy, kung gising na. Tulog pa yun tita, nasilip ko ho kanina eh. Ay, mabalik tayo sir, ano ho? Ay, ayos po ba yung design ko? Ang dami ng client na nag-avail sa akin dahil sa mga unique design ko. Minsan nga ho, hindi na ako magkanda-ugaga sa dami nila eh. Nagkatinginan na lamang ulit sina Lorena at Maricel. Nang oras na yon, sa halip na ang pagiging sekretarya ni Lorena ang napag-usapan, ay mas napagtuunan ng pansin ni Mr. Samaniego ang inalok na design ni Rosalie. Laging ibinibida ni Rosalie ang kanyang sarili, kaya naman hindi nagagawang makapagsalita ni Lorena. Bago pa makaalis si Lorena at Mr. Samaniego, ay ipinagyabang pa ni Rosalie ang sasakyan sa kanilang bisita. Hindi na tuloy nagawang mapag-usapan ni na Lorena at Mr. Samaniego ang tungkol sa promotion ni Lorena dahil kinailangan ng mag-attend ng meeting ni Mr. Samaniego. Samantala, tuwang-tuwa naman si Rosalie dahil may bago na naman siyang kliyente. Hindi mo dapat ginawa yon, iha. Anong ibig niyong sabihin, tita? Hindi mo dapat ginawang sentro ng usapan ng sarili mo. Oo, alam na namin na kilala ka ni Mr. Samaniego. Alam na namin na magaling kang designer pero iha, kanina dapat. Hinayaan mo na lang ang hipag mo ang maging sentro ng usapan. Alam mo namang pumunta rito si Mr. Samaniego para makilala lalo si Lorena. Hindi para hikayatin mo na maging kliyente mo. Sigurado naman ho akong promoted na si Ate Lorena. Sa kakilala ko ni Mr. Samaniego at sasabihin ko ho sa kanya na magaling si ate para hindi na talaga bawiin ang promotion para sa kanya. Ako na hong bahala.
Pero hindi naman ito tungkol sa'yo eh. Tungkol ito sa ate mo. Gusto niyang ma-promote. Hindi dahil kilala ka ng boss niya, kundi dahil may kakayanan siya at kapasidad para sa bagong posisyong ibibigay sa kanya. Alam ko naman ho yun, Tita Maricel. Tumutulong lang naman ho ako. Ako nga po, noong baguhan lang din sa designing, kailangan ko ng mga taong maimpluwensya para ma-promote ng new boss ko. Ganon din po ang ginagawa ko kay Ate Lorena. Hindi naman po sa pagiging mataas pero maimpluwensya po akong tao. Kilala po ako sa industriya ng designing at kilala rin ako ng boss niya. Mas mabilis siyang mapupunta sa mataas na posisyon kung babakapan ko si Ate Lorena. Iha, hindi kailangan ng ate mong backup. May sarili siyang kakayahan at sapat na yun. Tutulong pa rin ho ako, Tita. Gusto ko lang din po na mapabilis ang pagtaas ng posisyon ni Ate Lorena. At sigurado po ako na ako ang makakatulong sa kanya. Wala na hong iba. Pupunta na ho ako sa kwarto ko. Kailangan ko pa ho kasing i-design ng magiging layout ng interior ni Mr. Samaniego. Ipapakita ko ho sa inyo kapag natapos ko. Aalis kasi ako mamaya. Mukhang hindi ko yun makikita. Sa susunod na lang. Saan naman ho kayo pupunta? Maglalako ako ng paninda. Gusto niyo ho ba samahan ko kayo? Magaling po ako mag-sales talk. Kaya nga rin ako nagkaroon ng mga kliyente kasi magaling ako magsalita at maghikayat ng tao. Sabi nga ho ng mga katrabaho ko sa Amerika, ako na raw ang flexible na empleyado sa lahat. Designer na, layout artist na, sales specialist pa. Minsan nga ho nakakapagod din ang trabaho ko pero kaya naman ho kasi malaki ang kita. Wag na, iha. Kaya ko na ito. Tapusin mo na lang yung design mo. Sige ho, ingat po kayo. Pumasok na si Rosalie sa kanyang silid saka sinimulang gawin ang design para kay Mr. Samaniego. Buong maghapon ay nakakulong lamang siya sa kanyang kwarto at abala sa kanyang ginagawa. Lumabas lamang siya nang makaramdam ng gutom. Nakita niya sa kusina si Maricel na masayang kausap sina Aling Bebang at Mang Nestor. Napansin niya na may kausap sila sa telepono. Papasok na sana siya nang mag-ring ang telepono niya. Agad niyang sinagot ang tawag ng kanyang kliyente saka pumasok sa kusina. Nginitian niya pa ang mga matatanda na naroon habang propesyonal na nakikipag-usap sa kliyente. Sinasadya niyang pasimpleng tumingin sa mga tao sa kusina para makita ang mga reaksyon ng mga ito. Nang matapos ang usapan nila ng kanyang kliyente, ay nakangiti siyang tumingin sa tatlong matanda na nakatitig sa kanya. Kliyente mo? Opo. Tumawag si Mrs. Havergard sa akin, yung kliyente ko from New York. Sige. Kahit nga nasa Pilipinas ho ako tumatawag pa rin sila. Hindi lang ho si Mrs. Havergard, marami pa hong iba. Yung iba nga, tumatawag na lang para mangumusta Gusto lang kasi nila na maaalala ko sila parate para kung sakaling kailangan ko ng kliyente, sa kanila na ako lalapit. Pareho pala kayo ni Fatima. Itong anak ni Nestor. Kausap namin kanina bago ka pumasok ng kusina. Nagpadala daw ng pera kay Nestor kasi naging employee of the month daw. Congratulations po kay Fatima, Mang Nestor. Employee of the month nga din ho ako sa kumpanya namin Kaya bombarded talaga ako ng kliyente. Minsan gusto ko nang tumanggi sa ibang kliyente kaso sayang naman ang 6-figure na bayad. Ano nga ho trabaho ni Fatima? Engineer yon. Tama ba ha, Nestor? Tumango si Nestor. Pinagyabang pa ng matanda kung paano naging tagumpay sa Dubai ang anak na si Fatima at kung gaano ito kagaling pagdating sa trabaho nito. Magaling naman talagang bata si Fatima. Kahit noong nasa Pilipinas pa siya ang galing ng bawat tinatrabaho niya. Sayang nga lang at umalis siya rito sa Pilipinas pero ayos na rin yun na nasa Dubai siya para malaki ang sahod niya. Tama ho kayo. Yan nga rin ang sinabi sa akin ng asawa ng boss ko sa Amerika. Si Mrs. Johnson, kilala niyo ho ba siya? Hindi Asawa ho siya ng boss ko. Half Pinay tapos sa pagkakaalam ko, gustong pasukin ng vlogging. Sinabihan niya ako na mabuti na raw at nasa kumpanya raw nila ako. Ang galing ko raw kasi talaga. Saka marami na rin ho akong engineer na nakakausap. Minsan nga ho, ako pa ang nagtuturo sa kanila pagdating sa aesthetics at designing Kaya bilib din ho sa akin ng mga boss ko. Ang galing naman. Gusto niyo ho, Mang Nestor, irekomenda ko si Fatima sa isang kilalang kumpanya sa Amerika, yung mga tumatanggap ng engineer. Marami ho akong kilala ron. Hindi na kailangan ni Fatima yan, iha.
Magaling naman ang batang yun. Tsaka sa pagkakaalam ko, mas gusto niya sa Dubai kaysa sa Amerika. Ay, sayang naman ho. Malaki rin naman ang kita sa Amerika eh. Ako nga ho, kumikita na ng 6 figures sa isang linggong pagtatrabaho lang. Ayos yan, Iha. Eh syempre naman ho, sipag lang po talaga at tiyaga. Kasi kung wala po ako niyan, hindi ko po mararating ang ganitong successful na career. Marami pang ikinuwento si Rosalie sa tatlong matanda. Hindi na nagawa pang isingit ni Mang Nestor ang tungkol sa anak niya dahil laging napangungunahan ni Rosalie ang usapan tungkol sa kanyang sarili. Masaya si Rosalie na naibabahagi niya ang mga nangyayari sa kanyang buhay. Proud kasi siya sa mga karanasan niya at sa kung anong narating niya sa kanyang buhay, kaya hindi siya nagsasawa na ipangalandakan ito sa lahat. Kinagabihan, habang pinapakain ni Rosalie si McCoy, ay napansin niya ang malungkot na itsura ni Lorena. Para bang may mabigat itong dinadala dahil paiyak na rin ang itsura nito. Ate, ayos ka lang ba? Anak, ano nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi na ho kasi namin napag-usapan ni Mr. Samaniego ang patungkol sa promotion ko. Pagkatapos ng meeting niya, umalis na rin siya kaagad para pumunta sa Amerika para sa isang business meeting kasama yung mga foreigner investors niya. 2 linggo rin ho siya ron. Naku anak, baka nakaligtaan lang ni Mr. Samaniego. Oo nga ate, makakalimutin din kasi yun si Mr. Samaniego eh. Noon nga, nakalimutan niya yung sahod ko na ibigay pero binigay niya rin naman nung kinausap ko siya ulit kahit nasa business meeting siya. Maaalala niya rin agad yung promotion mo. Tiwala ka lang. Hindi lang naman kasi yun ang pinoproblema ko. Ano pa ba anak? Bali-balita kasi sa office na may kukunin daw na secretary si Mr. Samaniego sa Amerika. Rekomendasyon daw yun ng kanyang investor. Ano naman ang laban ko ron, di ba? May impluwensya ang tao magbibigay ng sekretarya sa kanya. Huwag ka mag-alala ate Lorena. Akong bahala. Nakalimutan mo na ba na may maimpluwensya kang hipag? Ako yun! Kakausapin ko si Mr. Samaniego patungkol sa promotion mo. Kailangan ko rin kasi siyang kausapin tungkol sa initial payment niya sa design. Kaya isisingit ko na rin ang tungkol sa promotion mo. Sigurado ka, Iha? Siyempre naman ho. Kahit papano, pinapakinggan naman ho ako ni Mr. Samaniego. Salamat, Rosalie. Hintayin mo na lang ang update sa'yo ni Mr. Samaniego. Kung hindi ko naman mapilit si Mr. Samaniego, edi yung asawa niya ang kakausapin ko. Kaklose ko rin kasi si Mrs. Samaniego. Minsan na nga kaming nagkape nun eh. Magkumari rin kami kahit papano. Salamat talaga ha, Rosalie. Asahan ko yan. Siya nga pala, tingnan niyo tong design ko para sa bahay ni Mr. Samaniego. 2 design ang ginawa ko. Tulungan niyo naman ako mamili kung alin sa 2 ang ipepresent ko para kay sir. Patapos na rin kasi ako sa kliyente ko rito sa Pilipinas, kaya nakatuon na rin ang atensyon ko kay Mr. Samaniego. Inilabas ni Rosalie ang kanyang cellphone saka ipinakita ang design sa 2. Maya-maya pa, pinakita naman ni Rosalie ang bahay niya sa Amerika at ang kanyang mga sasakyan. Kaninong bahay yan? Ang ganda ha? Ang dami ring mga sasakyan. Mukhang mamahalin. Ah, sa akin ho yan, tita. Yang bahay na yan, ako po mismo ang nag-design ng interior. Tapos itong mga sasakyan na to, yung iba, niregalo lang sa akin ng mga kliyente ko. Uy, ang galing naman. Siyempre ate, pinaghirapan ko rin makuha ang mga yan. Meron pa nga akong kondominium sa Amerika. Heto, papakita ko sa inyo. Buong gabi ay ipinangangalandakan ni Rosalie ang tungkol sa karangyaan niya sa Amerika. Kahit gusto nang magpahinga ni Lorena ay hindi niya magawa dahil ayaw niyang putulin ang pagkukwento ni Rosalie sa kanila. Natapos sila ng mag-aalas 10 na ng gabi. Kung hindi lang nagsabi si Maricel na magpapahinga na siya, ay paniguradong hindi titigil sa pagkukwento si Rosalie. Lumipas pa ang ilang buwan na ganun pa rin ang pag-uugali ni Rosalie. Minsan, kahit ang kumare na nakasalubong lamang ni Maricel sa palengke ay kinakausap na rin ni Rosalie para ipagyabang ang karangyaang meron siya. Kahit ilang beses siyang pagsabihan na itigil ang pagiging hambog ay hindi nakikinig si Rosalie. Para kasi sa kanya, hindi yon pagiging hambog, kundi pagiging masaya lang sa tagumpay na meron siya. Hanggang isang araw, nagising si Rosalie dahil naiinitan. Bigla na lamang nagkaroon ng brownout. Walang electric fan, kaya napakainit ng bahay. Lumabas siya mula sa silid
at nakipagkwentuhan kay Aling Bebang kasama si Maricel. Pinapaypayan niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang kamay. Ay, grabe! Ang init! Mukhang matatagalan pa ang kuryente. Mas mainit sa loob ng bahay kaysa rito sa labas. Sa subdivision na tinitiran ko sa Amerika, bihira lang ang magkaroon ng brownout. May sariling backup power system kasi ang subdivision namin. Kaya kung sakali man na mawala ng kuryente, automatic magbubukas yun. Parang generator lang ba? Opo, parang gano'n na nga. Sanay na rin kami rito na palaging nagba-brown out. Hindi ko nga yata kakayanin na masanay ulit. Nung baguhan pa lang ako sa Amerika, doon ko na-realize na mas maginhawa ang paninirahan doon. Walang masyadong brownout. Kung magkakaroon man, ilang minuto lang. Tapos hindi rin ganito kainit ang panahon. Sa bagay, lagi rin naman kasi ako nasa loob ng kumpanya o kaya bahay ng kliyente ko. Malamig lagi roon kasi buong bahay ang may aircon. Kaya nga pumuti ka, iha. Oo nga ho eh. Siguro kung mawalan ako ng kuryente sa Amerika, magrereklamo agad ako. Nasanay na kasi ako na hindi nagba-brownout eh. Lalo na sa akin na maraming trabaho at kailangan lagi ng internet. Kahit na may backup generator din ako sa bahay, mas gusto ko pa rin na hindi galing sa gasolina ang kuryenteng nakukuha ko. Maingay din kasi yun. Maayos din naman na mag-brownout minsan para naman nagkakaroon tayo ng oras na makipagchismisan. Syempre naman ho. Kaya lang iba talaga kapag nasanay ka na sa ibang klase ng pamumuhay. Kailangan ko lang talaga mag-adjust. Nagkatinginan sina Mang Nestor, Aling Bebang at Tita Maricel sa sinabi ni Rosalie. Hindi naman napansin ng dalaga ang katahimikan sa paligid dahil abala pa rin siya sa pagyayabang tungkol sa kung gaano kakomportable ang buhay niya sa Amerika. Gabi na nang bumalik ang kuryente. Itinuon ulit ni Rosalie ang atensyon niya sa paggawa ng mga design para sa kanyang mga kliyente. Ilang sandali pa, nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Nanlamig din siya kahit hindi naman malamig ang buong paligid. Tinigil niya na lang ang paggawa ng disenyo saka nagpahinga. Kinabukasan, nagising siyang nanlalambot ang buong katawan. Masakit din ang kanyang ulo at medyo nahihilo rin. Pinilit niya ang kanyang sarili na bumangon, saka pumunta sa kusina. Nakita niya si Lorena na malaki ang ngiti. Rosalie, maraming salamat ha. Promoted na ako bilang secretary. Matagal din na proseso yon kasi kinonsider ni Mr. Samaniego si Hailey, yung secretary yung nirekomenda sa kanya. Pero dahil sa tulong mo, ako pa rin ang napiling maging sekretary ni Mr. Samaniego. Congratulations, Ate Lorena! Ganyan din ako nung na-promote ako eh. Blooming din. O tapos eto pa, nadagdagan na rin ang sahod ko, ma. Wow! Ang galing naman talaga, ate! Ako rin eh. Feeling ko madadagdagan na rin ang sahod ko this Bah, oras na ata para manlibre ang anak ko ha. Day off mo naman ngayon eh. O tara na, mag-grocery tayo at libre mo anak ha. Sige ho ma, papaliguan ko lang ho si Makoy. Hindi na naituloy ni Rosalie ang kanyang sasabihin dahil iniwan na siya ng mag-ina sa kusina. Hindi na lang siya kumain at pumasok na lang ulit sa kanyang silid. Nawala na siya ng ganang kumain dahil dinamdam niya ang kahihiyan na nangyari sa kanya. Nagpahinga na lang siya sa bahay at hindi na sumama pa sa pag-grocery. Pabalik-balik din kasi ang hilo niya at medyo may kung anong itim na bagay sa kanyang mata. Pagdating ng hapon, lumabas siya ng bahay para makipagkwentuhan kay Aling Bebang, pero bago pa man niya naikwento ang tungkol sa sarili niya, ay nagpaalam na ito sa kanya at sinabing manunood na raw ng paborito nitong palabas sa telebisyon. Sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman nagawang maipangalandakan ni Rosalie ang sarili niya. Kinagabihan, mag-isa lamang siyang nakaupo sa sala habang nanonood ng TV nang mapansin niya ang figura ng tao sa kanyang gilid. Nang lingunin niya ito ay nakita niya ang 3 figura ng tao na pinagtatawanan siya habang nakaturo sa kanya. Paglingon niya naman sa kanyang harapan ay maging ang mga tao sa TV show ay nakangiti rin sa kanya at paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang hambog ka. Napasigaw dahil doon si Rosalie at nagtatakbo papasok ng kwarto.
Humiga siya sa kama habang nanginginig ang buong katawan. Hindi ako hambog! Hindi ako hambog! Tumigil na kayo! Napapikit si Rosalie pero napamulat lang ulit ng mga mata nang marinig ang boses ni Lorena. Rosalie! Gumising ka! Binabangungot ka, hoy! Pagtingin ni Rosalie sa paligid ay wala na ang mga figura ng tao. Nanghihina siyang umupo sa kama. Anong nangyari sa'yo, Iha? Bakit namumutla ka? May nakita ako mga figura ng tao. Kahit saan ako tumingin, naroon ho sila. Guni-guni mo lang yan. Siguro dahil na rin sa kakatrabaho mo. Pero kahit marami naman ho akong trabaho, hindi naman ako nagkakaganito noon. Araw-araw ako nagpapatingin sa private doctor ko sa Amerika. Maayos ang kalusugan ko. Minsan nga pinapadalan pa ako ng mga prutas ng mga kliyente ko. Mga galing pang ibang bansa ang mga prutas na yun. Libo-libo rin ang nagagastos ko para sa health treatment ko at pati na rin sa skincare ko. Malusog ho ako. Iha, pwede bang wag mo munang banggitin ang patungkol sa karangyaan ng buhay mo? Hindi naman yan kasali sa usapan natin eh. Bakit ho ganyan ang tono nyo? Galit ho ba kayo? Tapos, ang sama nyo pa ho makatingin. Ha? Hindi naman ah. Kalmado nga si Mama. Ate, bakit naman ho sarkastiko ang tunog ng boses nyo? Kung galit ho kayo sa akin, sabihin nyo. Rosalie, kalmado ang boses ko. Hindi ako galit. Nag-aalala nga ako sa'yo eh. Pero ibang narinig ko eh. Galit ho kayo, no? Naiinggit ho ba kayo sa akin? Pagod ka lang, Iha. Sige na, magpahinga ka na. Kung kailangan mo kami, nasa labas lang kami. Niyakap ni Rosalie ang kanyang sarili. Nang lumingon si Rosalie sa salamin ay nakita niya ulit ang mga itim na figura ng tao. Pinagtatawanan siya ng mga ito habang sinasabi ang mga salitang, "Hambog ka, mayabang ka, wala kang dapat ipangalandakan sa iba." At iba pang mga salita na parang bubuyog na bumubulong sa tenga niya. Hanggang sa makatulog siya ay ganon ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan, muli niyang naramdaman ang parehong pagkahilo at panghihina ng katawan. May mga pagkakataon na nakikita niya ulit ang mga figura ng tao na pinagtatawanan pa rin siya sa bawat sulok ng bahay. Wala na rin siyang ganang kumain dahil isinusuka niya lang din naman kalaunan. Rosalie, hindi ka ba aalis ngayon? Makikisabay sana ako papunta sa kumpanya eh. Hindi eh. Pero pwede naman akong kumuha ng driver ng sasakyan, ate. Hindi rin naman kasi talaga ako sanay magmaneho. Alam mo naman na may driver talaga ang sasakyan ko, no? Sige, ayos lang. Magta-tricycle na lang ako. Oo nga pala, kumusta ka? Nagsisigaw ka kagabi sa kwarto mo eh. Sinusubukan ka namin gisingin pero hindi ka nagigising. Ha? Ginawa ko yun? Oo, paulit-ulit ka nga nagsasabi ng mga salitang hindi ako hambog. O bakit? May nagsabi ba na hambog ka? Wala naman po. Siguro binabangungot lang ako. Ah, ganun ba? Siguro konsensya mo na yon. Dapat kasi hindi ka maging hambog o mayabang. Hayaan mo na lang na ang tagumpay mong magpakita kaysa sabihin mo pa sa iba. Nasusobrahan ka na rin kasi. Ha? Parang nagpanting ang tenga ni Rosalie sa sinabi ni Lorena. May sinabi ka sa akin. Sabi mo Mauna na ako, Rosalie ah. Kailangan ko pang pumunta sa meeting eh. Half day lang ako ngayon kaya makakauwi rin ako kagad. Bantayan mo na maigi si Makoy ha. Ingat kayo rito. Hindi na nagawang makasagot pa ni Rosalie dahil umalis na rin kaagad si Lorena. Napabuntong hininga na lang siya at pinuntahan na lang sa kanyang silid si Makoy. Wala siyang ganang kumain lalo na't nahihilo rin siya. Nilibang na lang niya ang sarili niya sa pakikipaglaro kay Makoy kahit minsan ay nakakarinig pa rin siya ng bulong sa paligid. Pilit na lang niyang binabaliwala yun. Kahit minsan ay natatakot na rin siya sa kanyang mga naririnig at nakikitang figura ng tao. May mga pagkakataon pa na nakakarinig siya ng mga salitang hambog kay Lorena at Tita Maricel pero hindi naman talaga yon ang sinasabi nila. Buong isang linggo ay madalas na siyang mahilo at sumasakit ang ulo. Hindi na rin niya napagtuunan ng pansin ang proyekto niya dahil nanlalambot na siya at nanghihina.
Gabi-gabi rin ay may bumubulong sa kanya ng mga salita patungkol sa pagiging hambog niya. Hindi na niya magawang makatulog dahil sa mga umaaligid na mga figura ng tao sa kanya. Sinubukan niya rin na pumunta sa doktor at malusog naman daw siya at tanging pahinga lang daw ang kailangan niya. Isang araw, tulala si Rosalie habang nakaupo sa kusina. Wala pa siyang maayos na tulog dahil sa mga bulong na naririnig niya. Sobrang sakit din ang ulo niya at kasusukan niya lamang ng tubig. Rosalie, hindi mo ba sasagutin yung tumatawag sa cellphone mo? Kanina pa yan, oh. Hayaan mo lang yan, ate. Boss ko yan. Gusto niya kasi na ipadala ko sa Italy para sa isang training. Kaso hindi naman ako pumapayag kasi nakapunta na rin ako sa Italy at nakarating na rin ako ron sa training na sinasabi ng boss ko. Rosalie, sagutin mo na yung telepono mo. Hindi talaga tumitigil sa pagtunog, oh. Baka importante yan. Huwag mo na nga lang pansinin. Gaya nga po ng sabi ko kanina, pinapapunta ko ng boss ko sa Italy. Pwede naman kasing ibang designer na lang pero ako pa rin yung gusto niyang mag-represent ng kumpanya dahil magaling daw ako at... Teka lang, Rosalie, ha? Umiiyak si Makoy, eh. Sandali, puntahan ko lang siya. Hindi na nakaimik si Rosalie. Nakaramdam siya ng hiya dahil hindi siya pinansin ni Lorena. Lumabas na lang si Rosalie para magpahangin. Nakita niya si Aling Bebang pero bago pa man niya ito lapitan ay nagsialisa na ang mga ito. Napansin pa ni Rosalie ang masamang tingin ni Aling Bebang sa kanya at ang salitang "nandyan na naman ang hambog" na lumabas mismo sa bibig ni Aling Bebang. Nasaktan doon si Rosalie kaya pumasok na lang siya ulit ng bahay para makipaglaro kay Mikoy. Ilang sandali pa ay pinakita ni Lorena kay Rosalie ang bago nitong bag. Nabili ko to ng mura lang sa mall. Naka-sale kasi. Ang ganda, di ba? Nung una nga, nag-aalangan pa akong bumili pero naisip ko, kailangan ko rin ng reward kahit papaano. Binigyan din naman ako ng budget ng kuya mo. Ang ganda nga. Anong brand yan? Local brand lang. Nagustuhan ko nga agad kasi ang ganda ng design. Maganda nga ang design pero mas maganda kapag imported brand ng bag tapos limited edition. Hindi na natapos ni Rosalie ang kanyang sasabihin nang makaramdam siya ng matinding sakit sa tiyan. Dire-diretso siyang pumunta sa banyo, saka sumuka roon. Pero tanging tubig at laway lamang ang inilalabas niya. Nanghihina siyang napasandal sa lababo, saka hinilot ang kanyang sentido. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kulang na lang malaman kung may malubha akong sakit. Malusog naman ako. Naghilamos na lang si Rosalie saka lumabas ng banyo. Naupo ulit siya sa harapan ni Lorena. Yung sasabihin ko sana, Alam mo, masaya na ako sa mga ganitong brand, Rosalie. Maganda rin naman ang design eh. Hindi ko naman kailangan ng mga mamahaling gamit kagaya ng sayo. Yung ganito, ayos na ako. galit ka ba? Nagkukwento lang naman ako. Hindi naman ako galit, Rosalie. Hindi nga ako nagtataas ng boses eh. Hinayaan na lang ni Rosalie na magsalita si Lorena tungkol sa bag. Kahit gusto niyang sumabat at ipangalandakan ang tungkol sa collection niya ng mga luxury bag ay hindi niya magawa dahil parang may nakabara sa lalamunan niya na pumipigil sa kanya na magsalita. Ginulat niyo naman ako. Bakit hindi kayo nagbubukas ng ilaw, tita? O bakit gising ka pa? Gabing-gabi na. Tinatapos ko lang ito mga design ko na kailangan bukas. Ganito naman ako lagi sa Amerika eh. Hindi na ako nakakatulog masyado dahil sa dami ng kliyente. Pero okay lang naman sa akin kasi may natatanggap naman ako malaking halaga ng pera. Oh, sinabi ko bang ikwento mo ang karanasan mo nung nasa Amerika ka? Hindi naman ah. Po? Ayan ang hirap sa'yo. Masyado kang hambog. Akala mo lahat ng bagay ay kasama ka. Hindi yon ganon ha, Rosalie. Matuto kang makisama. Hayaan mong maging bida rin ng iba at hindi laging ikaw. Bakit niyo sinasabi yan? Kasi hambog ka. Hambog ka! Mayabang ka! Mapagmataas ka! Hindi totoo yan. Sinasabi ko lang ang mga karanasan ko kasi proud po ako sa nangyari sa akin. Walang may pakialam sa karanasan mo. Huwag kang magbayabang dahil hindi sa lahat ng oras ikaw ang sentro ng usapan. Tandaan mo yan. Hindi ako hambog. Marami nagsasabi sa akin na mabait ako, magalang, at
at mapagpakumbaba. Hindi po ako kagaya ng iniisip nyo. Nagkamali sila ng pagtingin sa'yo dahil hindi lang ako ang nakakapansin ng kahambugan mo. Lahat kami na nasa paligid mo. Lahat kami nakikitang hambog ka. Hindi nga ho ako hambog. Hindi ho ako ganon. Doon niya lang nalaman na panaginip lang pala yun, pero malinaw na malinaw sa kanya ang mga salitang binitawan ni Maricel. Pumunta si Rosalie sa kwarto ng ginang at nakita niya itong mahimbing na natutulog. Napahilamo siya sa muka dahil sa takot na nararamdaman niya. Sigurado si Rosalie na hindi siya hambog at kung sino man ang nagpakita sa panaginip niya ay sigurado siyang nagsisinungaling lang yon o kaya ay gawa lamang ng imahinasyon niya. Kinabukasan, pagkagising pa lang ay agad niyang nilapitan si Maricel pero mailap ito sa kanya. Nang subukan niyang kausapin si Makoy o si Lorena ay lumalayo rin sila. Sa tuwing kakausapin niya naman sina Aling Bebang at Mang Nestor ay lumalayo rin ang mga ito sa kanya. Pakiramdam niya ay iniiwasan siya ng mga tao sa paligid niya at hindi na rin interesadong kausapin pa siya. Ilang linggo pa ang lumipas at lalo lang lumala ang nararamdaman niya. Hindi na niya magawang makatrabaho ng maayos at hindi na rin niya nagagawang ipagmalaki ang sarili niya sa ibang tao dahil sa tuwing gagawin niya ay may kung sinong tao na bumubulong sa kanya na itigil ang pagsasalita. Pakiramdam niya nga ay nababaliw na siya dahil sa nangyayari sa kanya. Wala naman siyang sakit dahil nagpabalik-balik pa siya sa doktor at laging normal at malusog ang resulta ng check-up niya. Isang hapon, nakikinig lamang si Rosalie sa kwentuhan ni na Maricel at ni Mang Nestor. Hindi siya mapakali at gusto niyang sumabat para ipasok din ang tungkol sa sarili niyang karanasan pero hindi niya magawa. Ibubuka niya pa lang ang bibig niya ay hindi na siya makahinga ng maayos. Hanggang makauwi si Mang Nestor ay tahimik lamang si Rosalie. Rosalie, ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik ka. Nakakapanibago ka. Pansin ko rin na medyo pumapayat ka. Alagaan mo ang sarili mo, iha. Wala kang private doctor at nurse na magche-check up sa'yo. Alam mo naman kami ni Ate Lorena mo, abala rin kami sa trabaho lalo na ako. Naglalako ako ng paninda ko sa labas. Baka naman kasi hindi ka na kumakain at nagtatrabaho ka na palagi. Nakatitig si Rosalie kay Maricel. Iba ang tono ng boses nito para sa kanya. Binaliwala niya lang ang isiping galit sa kanya ang ginang at inisip na baka guni-guni niya lamang ang tono ng boses nito. Pakiramdam ko, may nag-i-evil eye sa akin. Evil eye? Anong ibig mong sabihin? Kasi nitong mga nakaraang buwan, lagi akong walang gana. Nasusuka nga rin ho ako minsan tapos may bumubulong-bulong pa sa akin ng kung ano-ano. Hindi tuloy ako nakakapagtrabaho ng maayos. Mabuti na lang talaga at loyal pa rin sa akin ang mga kliyente ko at hindi umaalis sa akin. Pero ayoko naman ho na umaabot sa punto na umatras sa mga kliyente ko dahil sa kalagayan kong to. Baka nag-hallucinate ka lang. Hindi ko ho alam eh. Pakiramdam ko po, may nagseselo sa akin kaya nagkakaganito ako. Baka kasi sa sobrang pagmamalaki mo ng mga achievements mo, pinagseselosan ka na. Bakit naman ho kailangan nilang magselos? Ipinagmamalaki ko lang naman po yung mga tagumpay ko. Pakiramdam ko nga ho isinumpa nila ako para maging ganito ko Mabuti pa sa Amerika, walang inggitera ron. Baka kasi nasosobrahan ka na sa pagiging hambog. Hambog po ba talaga ako? Iha, kapatid ka ni Paulo, kaya may malasakit ako sa'yo. Huwag mo sanang masamain ang sasabihin ko. Ma, wag na ho. Hindi, wag mo akong pigilan, anak. Gusto kong malaman ni Rosalie na hindi lahat ng bagay ay iikot lang sa kanya. Hindi lahat ng usapan ay siyang sentro. Dapat marunong siya makibagay at makiramdam sa mga taong nasa paligid niya. Pero nagmamalaki lang naman ho ako ng mga nangyayari sa akin. Ano ho bang masama ron? Wala namang masama, iha. Ayos lang naman ay pagmalaki mo ang kung anong meron ka. Pero yung sobra-sobra na, hindi na pagmamalaki yan, iha. Kayabangan na yan. Mayabang po ako? Ganun po ba ang gusto niyo iparating sa akin? Baka kaya mo nararanasan ang mga bagay na yan para iparating sa iyong itigil ng pagiging hambog.
Oo, successful kang tao. Alam na namin yan, Iha. Hindi mo na kailangan sabihin yan sa bawat usapan na meron tayo. Hindi mo kailangan mang-agaw ng spotlight ng iba kasi meron kang sarili. Tama na ho. Naiintindihan na ho yan ni Rosalie. Salamat ho sa pagsasabi, Tita Maricel at Ate Lorena. Magpapahinga na lang po ako. Pumasok si Rosalie sa kwarto niya, saka napabuntong hininga. Parang sirang plaka sa isipan niya ang sinabi ni Tita Maricel. Magmula nung araw na yon ay hindi na masyadong lumalabas si Rosalie sa kanyang kwarto. Mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang trabaho. Kung lumabas man siya para makipag-usap kina Maricel at Lorena, ay hindi niya na masyadong nababanggit ang tungkol sa sarili niya. Habang lumilipas ang araw, nagiging mas komportable si Rosalie na manahimik na lamang sa tuwing may ibang taong nagkukwento kaysa isingit parati ang tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, napansin ni Lorena ang paunti-unting pagbabago ni Rosalie at natutuwa siya dahil nakinig sa kanila ang hipag at hindi trinatong masama ang mga sinabi ng kanyang ina para kay Rosalie. Isang hapon, tahimik lamang na kumakain ang maghipag nang magsalita si Lorena. Rosalie, mukhang bumabalik ka na sa dati mong sigla ha. Nakakatulog ka na ba ng maayos? Oo ate, hindi ko na nga rin nakikita yung figura ng mga taong nagpapakita sa akin. Sa totoo nga po, noon pa man, naririnig ko sila na nagsasabing hambog ako, pero binabaliwala ko lang kasi akala ko hindi totoo yun. May mga bagay talaga na akala natin tama pero hindi na pala. Pasensya ka na Ate Lorena ha. Napaisip din ako na masyado nga ako naging bida-bida. Sa sobrang komportable ko sa inyo at sa ibang tao, lagi ko na lang nasisingit ang sarili ko. Lalo na nung bumisita rito sa bahay si Mr. Samaniego. Inagaw ko sa iyo yung atensyon ng boss mo. Hayaan mo na, matagal na yon. Ang mahalaga, natuto ka na ngayon. Masaya ako sa mga achievements mo sa buhay, Rosalie. Sobra. At kahit hindi mo isingit sa usapan ng patungkol dyan, lagi yan mapapansin, lalo na't magaling kang designer. Salamat po ate. Ano naman ang pinag-uusapan nyo riyan? Tita Maricel, narito na ho pala kayo. Gusto ko rin sana magpasalamat sa inyo. Malaking tulong po ang sinabi niyo sa akin para maisip ko mga ginawa ko. Salamat din po kasi nagawa niyong matiis ni Ate Lorena ang ugali kong yun. Kung alam mo lang kung paano ko gustong sabihin sa'yo noon pa. Pinipigilan lang talaga ako ng Ate Lorena mo. Mama naman, sekreto lang natin yan eh. Sus, inaalagaan din kasi ng Ate Lorena mo ang damdamin mo. Ayaw niyang masaktan ka, Rosalie. Pero hindi mo naman din dinamdam ang sinabi ko, ano? Baka galit ka sa akin, ha? Ay, hindi ho. Hindi naman ho makitid ang utak ko para hindi pakinggan ng mas nakakatanda sa akin. Masaya ho ako kasi tinulungan niyo po akong baguhin ang ugali kong yun na akala ko ay tama pero hindi pala. Masaya rin ako at unti-unti mo lang nababago ang ugali mo. O siya, kakain na rin ako at ako'y gutom na. Masaya silang kumain habang nagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang bagay. Sa puntong yon, hindi na isiningit pa ni Rosalie ang tungkol sa kanyang mga narating sa buhay. Kung may itatanong man sa kanya si Lorena tungkol sa buhay niya sa Amerika, ay sinasagot niya agad yon ng walang halong opinyon o pagyayabang. Hindi na niya pinipilit ang sarili niya sa mga usapan at hindi na rin siya nagkukwento tungkol sa karangyaan na meron siya. Masaya naman si Lorena dahil natutunan ni Rosalie ang isang pinakamahalagang leksyon sa buhay. Yon ay ang pagiging mapagpakumbaba. Nang dumating ang araw ng pag-uwi ni Rosalie sa Amerika, ay muli siyang nagpasalamat sa mga taong naghatid sa kanya sa airport. Pinapansin na siya ulit ni Aling Bebang at Mang Nestor. Wala na rin ang pagkadismaya sa mukha ng mga ito at tanging paghanga na lamang ang kanyang nakikita sa kanila. Masaya si Lorena dahil aalis siya ng bansa na magaan ang loob at may leksyon na dadalhin pabalik sa Amerika. Nang makasakay si Rosalie sa eroplano, ay nagkatinginan na lamang ang mag-inang Lorena at Maricel saka ngumiti sa isa't isa. Lingid sa kaalaman ni Rosalie na kinulam siya ni Maricel para bigyan ng leksyon upang mabawasan ang pagiging hambog.
Alam din yun ni Lorena dahil siya mismo ang nakiusap sa kanyang ina na kulamin ang hipag. Kadalasan ay pumapasok din sa panaginip ni Rosalie si Maricel para sabihin dito ang hindi niya masabi sa personal at siya rin ang may gawa ng mga figura ng tao, maging ang mga bulungan na naririnig ni Rosalie noon. Wala namang masamang intensyon si Maricel sa kanyang ginawa. Ang gusto niya lamang ay magbago ang ugali ni Rosalie dahil sayang ang pagiging mabait nito kung hambog naman. At nang malaman niyang nagbabago na si Rosalie ay inalis niya na rin ang kulam sa dalaga. Pag-uwi naman ni Rosalie sa Amerika ay unti-unti na ring nagbago ang pakikitungo niya sa mga kaibigan, katrabaho at mga kliyente. Naisip niya na hayaan na lang ang tagumpay niya ang magsalita para sa kanya. Natuto na rin siyang makinig at magbigay ng espasyo para sa ibang tao. Sa tuwing naaalala niya ang pagiging hambog, ay natatawa na lamang siya dahil nakakairita nga namang pakinggan ang paulit-ulit na pagmamalaki sa sarili kahit wala namang nagtatanong. Hanggang ngayon, maayos at marangya pa rin ang buhay ni Rosalie. May sarili na siyang pamilya at paminsan-minsan bumibisita rin siya sa Pilipinas para makasama rin ang kanyang kuya at ang pamilya nito. Lalong naging sikat sa industriya ng interior designing si Rosalie dahil na rin sa kanyang galing at pagiging mapagpakumbaba. Napagtanto niya na hindi lang kliyente ang inasikaso niya sa Pilipinas, kundi natuto rin siya ng isang leksyon na magpahanggang ngayon ay dala-dala niya pa rin at naipapasa sa kanyang mga anak. Bawat tao sa mundo ay may kanya-kanyang tagumpay. May mga taong nagiging mayaman ng biglaan. May mga taong nadidiskubre kaagad at may mga taong nakakamit ang pangarap ng madalian. Pero sa bawat tagumpay na nakakamit natin, matuto pa rin tayong maging mapagpakumbaba. Huwag nating kalimutan na pantay-pantay ang lahat ng tao. Walang nakakataas at wala ring mababa. Kilalanin natin ang halaga ng ibang tao dahil hindi sa lahat ng oras ay ikaw ang bukod tanging bida sa kwento mo at sa kwento ng iba. Iwasan natin ang maging hambog dahil hindi natin alam ang takbo ng panahon. Baka biglang dumating ang araw na ang mga bagay na pinagmamayabang natin ay mawala. Ang tagumpay ng isang tao ay hindi naman nasusukat sa kung paano mo ito ipangalandakan sa iba, kundi sa kung paano ka manatiling mapagpakumbaba kahit alam mo sa sarili mo na nagtagumpay ka na. Kayo ba mga apo? Nagkaroon na ba kayo ng karanasan sa isang taong hambog o kaya naman ay sa isang taong nasosobrahan na sa pagiging mayabang? Ano naman ang inyong ginawa para maipaalam sa taong yon na ang pagiging hambog ay isang hindi kaaya-ayang ugali? Ano ang gusto mong sabihin sa mga taong hambog? Maaari mong ikomento ang iyong karanasan at opinyon para malaman din namin. Sana'y nakapulot kayo ng aral sa ating kwento ngayong araw. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong panonood mga apo.